Nako, mga ka-creepy, handa na ba kayong marinig ang isang nakakatakot na kwento na puno ng misteryo at pangamba? Isang simpleng laro ng takutan ang nagdala sa ating bida sa isang madilim na mundo kung saan ang isang tikbalang ay nagbabalik para kunin ang isang mahalagang bagay. Sa kwentong ito, makikita natin kung paano ang isang masayang alaala ay naging isang bangungot na hindi madaling kalimutan. Manatili kayo hanggang dulo dahil may mga lihim na unti-unting mabubunyag na tiyak na magpapaangat ng inyong mga balahibo. Nung minsang pinatulog ko si Ken, ginamit ko yung isang karakter mula sa alamat para takutin siya. Sabi ko, kung hindi siya matutulog, kakainin siya ng tikbalang. Naalala ko lang yung kwentong ito kasi nung kinabukasan, tinanong ako ni Ken kung ano ba yung tikbalang. Sabi ko, wala yon, gawa-gawa ko lang para matulog siya. Hindi ko alam na sa gabing yon ay makikita ko yung pinaka-kakilakilabot na nilalang na nakita ko sa buong buhay ko. Hindi ko alam kung tikbalang ba talaga yon, pero yun ang tawag ko sa kanya. Nung gabing yon, natutulog ako sa kwarto ko. Nasa kabilang kwarto si Ken. Nagising lang ako nang marinig ko yung pag-iyak ni Ken. Agad akong tumayo para tingnan siya. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto niya, nakita ko yung tikbalang nakatayo sa tabi ng kama ni Ken. Nakatingin sa akin, hindi ko alam kung paano ko ito i-describe. Nung makita ko yon, agad kong kinuha si Ken at tumakbo kami palabas ng apartment. Tumawag ako ng pulis at sinabi kong may magnanakaw na pumasok sa apartment namin. Nung tanungin ako kung ano yung itsura ng magnanakaw, sinabi ko na lang na hindi ko nakita yung mukha niya. Nung gabing yon, naglagay ako ng mga security cameras at alarm sa buong apartment. Kahit na may mga security cameras na ako, naging paranoid pa rin ako. Palagi kong naririnig na may kumakaluskos sa loob ng bahay. Palagi akong natatakot na baka bumalik yung tikbalang. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko kapag bumalik siya. Si Ken naman naging pipi. Sabi ng mga doktor wala silang makitang pisikal na dahilan kung bakit naging pipi si Ken. Sabi ko, baka na-trauma siya sa nangyari. Unti-unti na ring bumagsak yung mental na kalusugan ko. Palagi akong kinakabahan. Palagi akong natatakot na baka nagtatago lang sa isang sulok yung tikbalang at hinihintay lang na makatulog ako para makuha si Ken. Isang gabi, tumawag ako sa kaibigan ko. Nung sagutin niya yung tawag, narinig ko yung kakaibang ingay sa kabilang linya. Para bang may kumakaluskos na hindi ko maipaliwanag. Pagkatapos nun, lalo pang tumindi yung paranoia ko. Tinanggal ko lahat ng extension ng telepono sa bahay at sinabi ko sa kaibigan ko na huwag niya akong tatawagan. Nung sumunod na linggo, sinimulan ko yung lingguhang check-up kay Ken. May kaalaman naman ako sa medisina, kaya ako na lang yung gumagawa ng check-up. Isang araw, hindi ko na marinig yung tibok ng puso ni Ken. Wala na rin yung mga tainga niya. Pero normal pa rin yung kilos niya. Lalong lumala yung mga guni-guni ko. Gabi-gabi kong hinahanap yung tikbalang sa loob ng bahay. Narinig ko minsan na may kausap si Ken. Bigla akong pumasok sa kwarto niya. Pero nakaupo lang siya sa kama. Tiningnan ko sa closet, pero wala akong nakita. Sabi ko sa sarili ko, baka guni-guni ko lang lahat ng nangyayari. Baka hindi naman talaga nawawala yung mga tainga ni Ken. Kaya nagpasya akong bumalik sa normal na buhay. Pero nung sumunod na linggo, wala na ring mga mata si Ken. Kahit na wala na siyang mga mata, normal pa rin yung kilos niya. Nung gabing yon, hinarap kami ng tikbalang. Sabi niya sa akin, siya raw ang lumikha kay Ken mula sa kanyang sarili dahil sa hindi ko malay na kahilingan. Ngayon daw na alam ko na ang totoo ay babawiin niya na ang lahat ng mga bahagi ng kanyang katawan na ginamit niya para mabuo si Ken. Habang sinasabi niya yon, unti-unting nawawala si Ken. Lahat ng mga bakas ng pag-iral niya ay nawala rin. Naiwan lang ako na nakatingin sa blangkong pader kung saan dating naroon yung kwarto ni Ken.
Sabi ng tikbalang, makakalimutan daw ng lahat si Ken, pati na rin ako. Hindi ko alam kung bakit pero ako lang ang hindi nakalimot kay Ken. Kahit yung kaibigan ko na gustong-gusto na magkaroon ng sariling anak ay nakalimutan na rin siya. Sabi niya, nag-aalala siya sa akin kasi kakaiba na raw yung ikinikilos ko. May mga problema na rin daw ako sa pagtulog. Sabi niya, gusto niya na raw na mawala ako kasi natatakot siyang mawala ako dahil sa kawalan. Minsan kahit na alam kong hindi ko dapat ginagawa ay sinasabi ko sa kanya na may anak ako. Hindi niya ako pinapaniwalaan pero minsan naririnig niya rin yung kumakaluskos sa telepono. Minsan nakikita niya rin yung hindi niya maipaliwanag na mga bagay. Sabi niya natatakot daw siya sa mga bagay na yon pero hindi niya alam kung bakit. Naku mga ka-creepy, ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang mga laro ng takutan ay may mga hindi inaasahang panganib. Ang bida ay natutunan na hindi lahat ng kwento ay biro lang. May mga bagay na mas mabuti pang hindi paglaruan. Salamat sa pag-tune in mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayong lahat sa susunod na upload. Hanggang sa muli at sana'y huwag kayong matulog ng mahimbing. Baka may tikbalang na nag-aabang sa dilim.